Kamusta mga bro? Nandito ako sa may Cloud9 ngayon, dito sa may Antipolo. Maglilibot muna ako bago tumakbo para maiba naman. Hindi puro sa Manila. First time ko lang dito eh. Di ko alam kung saan pupunta. Tapos nagtanong-tanong lang ako, dito ka pala pupunta sa may information, tapos magbabayad ka ng 100 pesos. Ayun, pagkatapos mo sa museum, dito ka naman pupunta sa Hanging Bridge. Alright, may tawid muna ako dito sa may Hanging Bridge. Di naman ako takot sa ganito, di ako nalulula. Yeah boy! Ang nakakatakot lang dito. Umuuga yung tinatapakan mo. Pero wala. Basic lang to. Pagdating mo dito sa taas, mararamdaman mo kagad yung preskong hangin. Gaganda bigla yung mood mo kasi ang ganda ng view. Kita kasi dito ang Metro Manila, tapos sa kabilang side, mga bundok naman. Tapos isa pang nagpapaganda, yung mga palanding na mga eroplano. Sayang nga may zipline sila dito, kaso sarado. Okay, tara na. Sisimula ko ng tumakbo. Napasarap yung tambay ko dun sa may taas, sa may Cloud9. Hindi ko na namalayan yung oras. Ganda kasi din eh. Parang masarap tumambay dun pagkagabi. Kita mo yung city lights. Ang init, 4:20 pa lang ng hapon. Kala ko malamig kasi bundok-bundok. Kuta hindi, mainit din pala. Ito pala hindi ko nakatansya dito. Yung mga uphill. Ngayon, tignan natin kung makakailang distance tayo. Ngayon, plano ko, dahil nandito na ako sa may Antipolo, bala ko puntahan yung Sibahan. Tapos pagkatapos, hindi ko alam kung saan susunod. Tignan na lang natin. Yung dinadaanan ko, hindi pa pumapatag. Puro pataas. Napansin ko lang, ang lalakas ng mga e-trike dito, mga electric tricycle. Ang bibili sa ahon, may mga sakay, puno pa yung sakay. Parang mas marami pa nga yung mga e-trike na yun kaysa doon sa may mga tricycle na di gasolina. Nakaka 4.7 kilometers na ako, nandito na ako sa may Robinson. Konti na lang, nasa simbahan na tayo, Antipolo Cathedral. Nakakaramdam ako ng gutom. Aga ko kasi kumain kanina. Mga 10 yata 11 branch, magaan tsaka tanghalian na. Tapos nakalimutan ko na kung sumobra pa ako ng konti. Lulusod pala dito sa may iskinita na to. Tapos dire-diretso na yun hanggang simbahan. Nakakapagod tumakbo dito, up and down. Tapos kapag pababa naman, pagka hindi mo control yung sarili mo, para kang masusubsob. Pagdating ko dito sa simbahan, dumiretso na ako dito para magtulos na andila. Isa lang naman lagi ko sinasabi, nagpapasalamat sa lahat at okay pa din ako hanggang ngayon. Tapos hindi na ako pumasok sa loob ng simbahan kasi naka-shorts lang ako tapos nanggigitata pa sa pawis. Tapos niyan, balik na ulit sa kalsada. Alright mga par, umalis na ako sa may katedral kasi baka gabi na ako lalo. Ngayon, ginugel ko itong dinadaanan ko. Papunta siya ng Taytay. Doon na tayo pumunta. Natatakam ako dun sa Kasuy kanina. Gusto kong bumili. Kaso kasi tumatakbo ako eh. Ayoko may bitbit. Mukha pa namang mas... Nung nakaraan pa ako nagkikrave sa may Kasuy na yun eh. Kasi may nakita ako sa may 7-Eleven. Kaso ang mahal, 200. Isang dakal na plastic lang. Oras natin, 5:41 na. Nagugutom na ako talaga. Mamaya pagdating ko sa may Taytay, kung ano yung mga pwede nating madaanan na kainan, kain tayo. Tapos hindi pa ako nakapagkabulod kagabi. Kasi kanina umaga ko lang din naman naisipan tumakbo. Mag-long run, bigla ako ginanahan. Sakto pala itong dinaanan ko, pa-Taytay. Kasi kanina may may crossing. Tapos tinatabot naman ako tumawid, kaya ako maliwa na lang ako. Nagtanong ako, sakto naman patay-tay pala to. Tapos may nakita pa ako signage na 1 kilometers ahead. Patay-tay. Pagka may aso sa paligid, lakad lang. Lakad lang. Pata pag tumakbo ako dito, tatakbo din itong mga to eh. Nakawa ako doon sa may puting aso. Ang laki ng sugat niya. Parang kita nila man loob eh. Ano kaya nangyari doon? Nagdire-diretso lang ako sa pagtakbo hanggang sa makarating na ako dito sa SM City Taytay. Nasa SM City Taytay na ako. First time ko makapunta dito. Kaya gusto ko naglo-long run eh. Nakakapaglibot ako. Ngayon nandito na ako sa may Taytay Public Market.
Hahanap muna ako ng makakain kasi nagugutom na ako talaga. Mamaya ako na problemahin yung pag-uwi. Di ko alam kung tatakbo pa ba o magko-commute na lang. Kaso pati pag-commute, di ko rin alam. Kaso parang medyo nakakaya din mag-commute eh. Siksik ako sa jeep o kaya sa bus. May kalabasang ewan na ako. Ngayon, parang nasa 20 to 30 minutes yata ako naglalakad dito. Wala pa rin akong natitripang akong kainan. Ngayon, ayoko naman kumain doon sa mga yung mga nakakainan ko na. Yung mga common na Jollibee, McDo. So, kakaiba naman. Para sulit yung dayo. Ngayon, dahil inabutan na ako ng dilim, dito na lang ako kumain sa may tapat ng public market. Nagpunta ako dito sa may Lomi House. Umorder ako ng pansit nila worth 75 pesos. Kung i-rate ko to, siguro mga 5 lang over 10 kasi maalat siya sa panlasa ko. Tsaka yung mga kikiam ata to o baboy, di ko rin masyado nagustuhan para sa akin. Ang nagustuhan ko lang yung medyo may anghang siya, masarap siya sa part na yun. Pero di ko pa rin naubos. After ko kumain, nag-decide na din ako na umuwi na kasi gabi na. Hindi ko rin kabisado tong napuntahan ko. Buti na lang may mabait akong natanungan kung ano yung mga sasakyan ko pabalik.